At di ko po binabayaran ng metro niya hanggat di siya born again. Ako'y namamalengke sa Nepa Q-Mart. Mahilig po ako magluto. Nagluluto ng ulam, nangangatok po ako ng kapitbahay. Siyempre, gagamitin ko yung magandang umaga. Ako po'y anak ni Mandolpi, diyan sa kapit. Ito po niluto ko, tikman nyo. Pag pinapasok niya ako, huli na siya. I-sharean ko na siya. Ano po? Sabi nga ng iba, ba't di ka ba nahihiya? Bakit? Minsan nakikita namin, nagbubus ka. Tapos MRT, LRT. Hindi. Ba't di ka nahihiya? Kasi pag sakay ko doon, gusto ko makilala ako eh. Ba? Hindi nakakahiya nga. Gusto ko nga makilala ako. Kasi pag tinanong niya ako kung ako'y anak ni Dolphy, huli na siya. Sharean ko na siya ng salita ng Diyos. Di po ba? Ini-encourage ko lamang po kayo. Ito bang Batangas ba ito? Batangas City ba ito? Ito bang Batangas City gusto nyo maging City of God? Ulitin ko. Ito bang Batangas City gusto nyo maging City of God? Huwag po kayo manatiling nakaupo. Huwag po kayo magagalit. Ano po? Marami kasing Kristiyano, kontento na siya. Nag-church naman ako eh. Kasi pagdating mo dun, tatanungin ka ng Panginoon Diyos, ano ginawa mo? Wala ba kayong desire sa heart nyo, mailapit ninyo ang mga loved ones nyo sa Panginoon? Huwag nyo sabihin lahat ng pamilya nyo, born again na. Wala ba kayong desire sa puso nyo, mailapit ninyo ang mga mahal nyo sa buhay? Pwede pag uwi mo, mamaya, sabihin mo, ano ba, tiya mo, kapatid mo, nanay mo, lahat ng kamag-anak mo, uy, galing ako dun sa church, nadinig ko yung anak ni Dolphy, grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Hindi na natin kailangan makulong na 18 years. Ngayon pa lang, kailangan tanggapin mo ang Panginoon Diyos. Di po ba? Tapos pag uwi mo, sharean mo na siya. Tapos bukas, Friday, sharean mo. Sunday, kasama mo na siya dito, di ba? In-encourage ko lamang po kayo lahat, mga kapatid. Ano po? Kayo din lahat, magkaroon kailangan ng katapangan, mag-share ng testimony dito. Ano po? Minsan nahiya ako sa Lord pag nakikita ko yung pangalan ko nandun. Ano po? Kayong lahat dapat magpatotoo din dito. Kasi isang araw nakapo ko sa isang church, may dalawang babae magkatabi, nagkwekwentuhan. Sabi ng isa, Sister, born again ka ba? Sabi ng isa, oo. Matagal na. Ilang taon na? 35 years. 35 years, hindi halata. Paano mahalata kung palagi ka lang nakaupo dyan, di ba? Dahil sabi nga, the more na marami tayo nagte-testify dito, the more na marami tayo mailalapit na kaluluwa sa Panginoon Diyos. Dahil sabi nga, isang kaluluwa lamang ang maligtas, libu-libong manghel nagpapalakpakan sa langit. Tama po ba? Eh di lalo na kung isang chismosa lang magbalik loob sa Panginoon Diyos. Milyong-milyong mga anghel nagpapalakpakan sa langit. Pwede bang umawit tayo na isang awit para sa Panginoon? Pwede ko bang awitin natin ito? Kasi alam niyo mga kapatid, sabi sa Bible, Mateo 11:28-29, aminin niyo man hindi, naniniwala po kung bawat isang naririto may kabigatan sa buhay. Taas ang kamay na walang kabigatan, napakaswerte mo. Lahat tayo may kabigatan. Sabi ng Lord, bigay mo na sa akin yan. Dalahin mo pamatok ko, magaan ito. Sabi ng Lord, bibigyan kita ng kapahingahan. Hindi rest in peace yun, ha? Kasi meron tao, pag lalo may pera sa bulsa, laging sinasabi, kaya ko pa naman eh. Pag sinabi mong kaya mo, hindi po makakakilos ang Panginoon Diyos sa buhay ninyo. Bigay po natin ang buhay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens
burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Pwede ba tumayo tayong lahat? When you feel the world is tumbling down on you, and there is no one that you can hold on to, just face the rising sun and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He makes you feel all right. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I would give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Sige po, tayo pong lahat ay manatiling nakatayo. Tayo po'y mananalangin po na may kling panalangin. Ano po? Sabi nga, kung talagang bubuksan lamang po natin ating mga puso, papapasukin ng Diyos. Naniniwala po ako na kung paano po nakakilos ang Panginoon sa buhay ko, kung paano akong binago ng Lord, gagawin din ng Panginoon sa inyo ito. Pwede ko bang tanungin dito, sino po ba yung mga naanyayahan na dumalo, yung mga first time na nakadalo sa ganitong gawain? Pwede ba magtaas ng kamay? Sige po. Yung mga naanyayahan po. Sige po, pwede ba magtaas ng kamay? Thank you, Jesus. Sa lahat po na nagmamahal sa Panginoon Diyos, taas ang kamay. Sa lahat po na hindi kinakahiya ang Panginoon Diyos. Alam nyo, marami kasi sabi nga, wag po natin. Sabi nga, dalawang klase po ang Kristiyano, no? Isa pong nagpapagamit sa Diyos at isang ginagamit ng Diyos. In-encourage ko lamang po kayo, especially sa mga kapatiran. Doon sa lahat po na nagmamahal sa Panginoon Diyos, na first time na nakadalo, pwede ko ba kayo anyayahan dito sa unahan? Tayo po'y mananalangin. Maging doon sa mga kapatiran, na gusto nyo po, na ako po kasi nung ma-born again po ako, gustong-gusto ko po laging tumatanggap sa Panginoon Diyos. Ano po? Sige po, wag po natin aksayahin to. Hindi po ako tumatawag sa inyo ang Panginoon Diyos po. Sige po. Ulitin ko po. Maging sa kapatirang narito, sino dito ang gusto mag-recommit ng buhay sa Panginoon Diyos? Sige po, inaanyayahan ko po kayo dito sa unan. Tayo po yung mananalangin po. Thank you, Lord. Hallelujah. Bago po tayo mag-pray, si Bishop Art po magpe-pray sa inyo. Pero bago po tayo mag-pray, gusto ko lang po i-share to doon sa mga kabataan na narito. Ano po? Alam niyo po, pinaalala po kasi ng nanay ko sa akin to. Kasi nung lumaya po ako, nagulat po ako sa mga kabataan. Ano? Grabe po ang kabataan. Kasi mapalad po ako nung lumaya ako, dinatnang kong buhay ang nanay ko, tatay ko. Ako po ay nakaluhod sa nanay ko, sa tatay ko, humingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa magulang ko. Sige po, lumapit po tayo dito. After po nito, magpe-pray po tayo. Kasi nung lumaya po ako, nagulat po ako. Ang kabataan ngayon, napagsabihan lang ng magulang,